Naglalakad si Don Filipo patungo sa tahanan ni Pilosopo Tasio. Napabuntong hininga siya bago kumatok sa pintuan. Pilosopong Tasio, nais kitang makausap. Ako'y lubhang nadidismaya sa aking pagkatalo sa politika. Pinili kong manahimik at lumayo. Wala nang saysay ang aking pakikibaka. Don Filipo, hindi ba't ang ulan ay hindi agad bumabagsak ng malakas? Paunti-unti itong bumabagsak, dinidiligan ang lupa hanggang dumadaloy ito sa kailugan. Ganyan din ang pagbabago, hindi ito dumarating sa isang iglap. Paano pa ako makikibaka kung ang bayan mismo ay hindi handa? Ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mga mapagsamantala. Ang anyo ng pagbabago, ang ulan dahan-dahang nagpapataba sa lupa at ang bagyo na bilang sumisira sa lahat. Ang tanong, Don Filipo, alin mas matibay? Ang dahan-dahang paglago o mas mabilis na pagkawasak? Napayuko si Don Filipo habang may sinasabi kay Pilosopo Tasio. Kung gayon, dapat ba kung manahimik na lamang at hintayin ang tamang panahon? Hindi naman kita hinakayat na tumigil, ngunit ang tunay na tagumpay ay hindi masusukat sa isang henerasyon lamang. Ang binhi ng pagbabago na iyong itinanim ngayon ay maaring hindi mo makita sa iyong buhay, ngunit ito'y mamumunga sa darating na panahon. Marahil tama ka, Pilosopo Tasio. Ngunit mahirap tanggapin ang katotohanan na baka hindi ka makita ang bunga ng aking mga pagsisikap. Ang mahalagang bagay sa mundo ay hindi maging para sa kasalukuyan. Ang araw ay hindi sumisikat para lamang sa ngayon, kundi para rin sa mga darating pang henerasyon. Salamat sa iyong mga salita, Pilosopo Tasio. Hindi ko man alam ang aking magiging papel sa hinaharap. Alam kong hindi dapat mawala ng pag-asa. Yan nga, Don Filipo, ang tunay na pagbabago ay para sa mga handang maghintay at magsakripisyo. Pagkatapos nilang mag-usap, lumisan na si Don Filipo, bitbit ang bagong pag-asa at mas malalim na pag-unawa sa tunay na kahulugan ng pagbabago. Sinundan ninyong lahat ang mga kasulatan na kapipinsala sa inyo at tumungo kayo sa isang puok na malayo sa panganib. Bakit? Sapagkat nabatid ko ngayon ang isang pag-aalsa at tiyo ang pinangahandakang puno upang kayo'y masawi. Isang pag-alsa at sinong may kagagawan? Hindi ko masabi sa inyo sapagkat ayaw pagtapat ng isang inupahan. Sinabi sa inyo kung sino ang umupa sa kanya? Po, pagkatapos na hilingin sa aking ilihim ko, ay sinasabing kayo raw. Ko! Ngayon din sapagkat ang pag-aalsa'y nakatakda ngayong gabi. Iwas kayo, ilayo ninyo ang inyong sarili sa panganib. Ako paroroon. Ay hihintayin ako ni Maria Clara. Kahit saan, ngunit huwag lamang dito, sa bahay ng isang makapangyarihan upang hindi masabing kayo ang nasa likod ng kilusan. Kung isusuplong ko ang pag-aalsa, Pero, sasabihin ng mga mag-aalasan kayo'y taksil at duwag. Ang iba na may magbarata na gumawa kayo ng pakana upang kayo'y magtamo ng karangalan. ang dapat kong gawin? Gawin niyo ang lahat ng iyong mga kasulatan, tumakas kayo at hintayin ang anumang mangyayari. Tingnan mo, at ang kurang iya ay hindi alis dito. Darating siya mamayang ikawalo. Ibarra? Patuloy ang mga sigawan, kalabugan at putukan. Pagkatapos ay bigla nilang narinig ang sigaw ng alperes na tumatakbo at pinapanaog niya ang kura. Sumunod naman si Ibarra, tinawag siya ni Tia Isabel ngunit hindi niya ito pinansin. Ikaw hindi pa nang umpisan. Huwag ka munang pumanaog. Narinig ni Ibarra mula sa tribunal ang mga kalabugan, mga daing, palo at pagtutungayawan. Binilisan niya ang paglalakad. Sa bahay ay hinihintay siya ng mga utosang hindi mapalagay.
Sino yan? Sa ngalan ng hari, buksan niyo ang pito, kundi gigibain namin. Lumapit si Ibarra sa pintuan pagkatapos ay kinasa ang kanyang baril ngunit nagtalo ang kanyang kaloban. Binitawan niya ang kanyang baril at binuksan ang pintuan at mabilis niyang dinakip. Kala mo'y misa di Gracia isang kastilyo. Higit pang marami ang putok kagabi kaysa looban ni Balat ang bayan. Maraming putok sinasabing iyay likha ng mga tulisan ni Tandang Pablo. Di, ang laban day ay ang mga gwardya sibil at ang mga gwardiyero. Kaya nakulong si Don Filipo. Unti-unting nagkatao sa lansangan. At kumalat ang iba't ibang balita tungkol sa nangyaring kaguluhan. Si Maria Clara raw ay pinagtangkaang agawin ni Ibarra, ngunit natanggol si Kapitan Tiago sa tulong ng mga gwardya sibil. At ang mga namatay ay hindi 14 kundi 30. At si Kapitan Tiago ay nasusugatan kaya siya at ang kaniyang pamilya ay luluwas sa Maynila. Kakagaling ko lang sa tribunal. Nakakulong sina Don Filipo at Ibarra. Isinumbong ni Bruno na naghangad daw si Ibarra ng paghihigante laban sa mga Kastila dahil ipapakasal ni Kapitan Tiago ang anak niya kay Linares. Buti na lang at nasa bahay ni Kapitan Tiago ang Cora. Maraming nakatakas. Sinunog daw ang mga gwardya sibil ang bahay ni Ibarra. Kung di siya nadakip, baka nadamay pa siya. Kaawang-awang binata. Mo nang ipagtanggol ang isang ex-comulgaldo. Sa kabilang dako, balitang ang bangkay ni Lucas ay nakitang nakabitin sa sanga ng punong santol. Ganyan ang naging wakas ng isang taong walang hanap buhay. Dalawang beses ko siyang nakita, kausap ang sakristan mayor. Laroot pa rito ang mababalasik ng Guardia Civil sa harap ng tribunal. Pabalik-balik sa kahabaan ang salas ang alferez at nakaupo naman sa isang sulok si Doña Consolacion. Dumating ang kura. Hindi ko ibig dumalo sapagkat mahina ang loob ko. Kung dumating na may kapangyarihan sa bayan kaya't inakala kong kailangan kayo, ay aalis ngayong hapon ang mga nadakip. Ang mga nagpaparusa ay waring nangapagod. Dinala ang kaawa-awa sa balong na nasa gitna ng patio. Kung ako'y mga Kristiyanong may puso, ilumpugan niyo ako ng matagal o kaya ilumpog niyo ako kay ulo sa bato upang ako'y mamatay. Balang maranasan ninyo din ang kaluluwang ginawa ninyo. Ilang oras ay idinuldo ng alperesa ang baga ng kanyang tabako sa paa ni Tarsilo. Namatay ang apoy nang hindi man lamang gumalaw ang laman. Si Ibarra ang huling inilabas. Hindi siya nakagapos, ngunit nasa gitna ng dalawang sibil. Iyan ang may sala at siya pa ang walang gapos? Siya, gapusin ninyo ako ng mahigpit. Sumunod ang mga Guardia Civil sa hiling ni Ibarra. Kasalang nagawa sa inyo ng aking asawa at anak. Masdan ninyo ang bunso kong inalisan ninyo ng ama. Duwag. Ang Diyos, sumpain ang kayamanang kinamal mo upang guluhin ang aming kapayapaan. Sumpain ka! Dapat sa iyo ay bitayin. Sa isang maganda at maaliwalas na bulwagan ng isang bahay sa Tondo ay pinangangaralan ni Kapitan Tinchang si Kapitan Tinong. Birhen ng Antipolo, ay Birhen del Carmen, iyan ang ba ang sinasabi ko sa iyo? Hindi ba sinabi mong ayahan ko siyang kumain dito sapagkat mayaman siya? At sabi mo sa mayaman lamang tayo dapat makipagkaibigan. Aba! Sinasabi ko iyan sa iyo sapagkat wala ka nang ginawa kundi mampuri ni Don Crisostomo sa iyo sapagkat wala ka nang ginawa kundi mampuri ni Don Crisostomo sa lahat ng oras. Ngunit hindi ko alam na siya'y naroroon. Dapat mo sanang inalam. Matagal na po na ako nagsikap pagtipid at ngayon mawala lamang ang aking mga pinaghirapang bagay. Hindi mo ba nabasa sa El Llano de Manila na nasumpo na ang pag-alsa? Pati ang kanilang mga kasabwat ay darakpin at parurusahan. May dapat kang humarap katulad ng ginawa noong 1872, sila'y nakaligtas. Aba, hindi ba humarap din si Padre Bor? Huwag mong banggitin ang pangalang iyan. Gusto mo bang mabitay sa buong bayan? Kamuntik nang namatay sa pagkainis si Kapitan Tinong, kundi dumating ang pinsang si Ginoong Primitibo. Ano ang nangyari pare? Ko, ipinatawag kita upang hinga ng payo. Nag-aral ka ng Latin at mabuti kang mga tuwiran. Mag-asawa ay natahimik upang hintayin ang payo. Nakain niyo rito si Ibarra at nagbigay galang na makita sa may tulay. Sa ating pa naman ang maraming tao, sasabihin sila'y magkaibigan.
Hindi mabuti iyang pinsan. Hindi siya dapat makipagkilala sa taong iyon. Alam mo naman na ang mabuti ay napagpapursahan dahil sa masasama. Nabigla si Kapitan Tinong at hinimatay sa malaking takot. Puniskan ito ng tubig sa mukha at nagkamalat. Huwag kayong manangis. Ilipat natin siya sa kama. Lakasan ninyo ang inyong loob. Naririto ako na taglay ang karunungan ng mga tao sa una. At ng bintana at pito at kung may magtatanong ay sasabihin may sakit ang aking pinsan. Mga sandaling iyon, isang bangka ang sumadsad sa ibaba ng bahay ni Kapitan Tiago. Ang isa sa dalawang lalaki ay pumanhik sa hagdang bato at humundag sa pader hanggang nakarating sa azotea. Krisostomo? Ako nga. Sa dapat magalit sa akin ay nagaw ako sa bilangguan na pinagdalhan sa akin ng aking mga kaibigan. Maria, bago ko lang may ibig kong malaman mong pinatawad kita. Paalam. Nalaman ko, isang gabing nahibang ako sa taas ng langit. Ang tunay kong ama, siya ang nagbawal sa akin na ikay ibigin. Ikaw ay isang malinis na anghel. Bago umalis si Ibarra ay nagyakapan muna sila sa isa't isa. Habang sumasagwan si Elias patungo sa San Gabriel ay nangungusap siya kay Ibarra. Ang mga batakoy nakikita na ang nakasuklam na bulok na nangangawasak ng ating lipunan at nangangailangan ng lunas. Iyan ang palwa. Miga kayo nang matapad kayo ng bayo. Kang magpapasakay sa iyong bangka. Nakatakas ang isang bilanggo. Kung mahuhuli, may dalhin sa akin at bibigyan kita ng pabuya. Isisumpa ko sa ngalan ng aking ama. Gisingin ko ang nangihimbing at palimot ko sa kanila ang kanilang mga kapatid. Napalayo sa inyo upang sila ilika. Pahabol ako, bahala na kayong mag-ikas ng sarili kapag malayo ko na sila sa inyo. Sa lalawigan po ako galing upang masaksihan ang inyong kasal. Napahikbi si Maria Clara. Bakit ka humihikbi, anak ko? Umiyak, anak ko. Ako ang nagdarusa sa iyong ginagawa. Ako po ba'y minamahal ninyo? Tulungan ninyo ang aking ama at sirain ang kasunduan. Noon ay ibig ko pang buhay sapagat nalaman kong kahit saan siya naroon ay malala pa rin niya ako. Sa iyong nakasawian, anak ko, patawarin mo ako. Si Padre Damaso napaiyak na parang bata. Kung kayo'y, payagan niyo akong magmungha. Magmungha, hindi mo lang buhay at lihim sa likod ng makapana pa din sa kumbento. Ang kumbinto o ang kamatayan. Dalawang buwan na buhat nang makuha ka naming sugatan. Diyos na ang bahalang gumanti sa iyong kabutihan. Baka ikamatay mo ang pag-uwi. Dalawa po ang anak ng aking ina, samantalang kayo'y marami. Ngayong gabi, hahandugan ko siya ng aginaldo, ng isang anak. Narating ng paika-ika ni Basilio ang San Diego. Tinungo niya agad ang tahanan, ngunit nakita niyang walang tao. Siya'y nagtanong, nalaman niyang baliw ang kanyang ina. Palibot-libot sa mga lansangan. Hanggang makita ni Basilio ang kanyang ina. Ina! Mabilis na nagpatihulog si Basilio at dala ng panghihina, hinawala ng malay. Pamulagat na minasdan ni Sisa ang mukha at dugo ang noo ni Basilio. Nakilala niya ang kanyang anak.
Pagkatapos na makapagbitiw ng isang malakas na tili ay napahandusay sa tabi ng anak. Nang magbalik ang malay ni Basilio ay nakitang walang malay ang kanyang ina. Magilin niya itong tinawag ang ina at nang mapansing hindi na ito humihinga o kumikilos. Nang pumasok sa kumbento si Maria Clara sa Manila na nanirahan si Padre Damaso, ilang buwan pa lamang ang nakalilipas ay nakatanggap na siya ng kautusan na inilipat siya sa malayong lalawigan. Kinabukasan, natagpuan siyang patay sa kanyang higaan. Si Padre Salvi ay nasa Maynila na rin, samantalang hinihintay niya ang gantipalang metra na bumibigkas siya ng sermon ng simbahan ng Santa Clara. Ilang linggo bago maging ganap ng mongha si Maria Clara, si Kapitan Tiago ay nakaramdam ng paghihina kaya nangangayat. Si Kapitan Tiago ay payat, naninilaw ang balat, inaantok, laging marungis at kung tumingin sa mga tao waring hindi nakikita. Si Doña Victorina ay nagdagdag ng politika upang matili sa pagpapaganap niyang taga-Andalusia. Siya ngayon ang nangungustero, kwari at si Don Tiburcio ay hindi na siya pinapagalaw. Si Linares ay malaon nang naglibing sa libingan ng Paco. Ayon sa balitang namatay ito dahil sa masamang pag-aalaga ni Doña Victorina. At walang malinaw na balita kay Maria Clara. Piloso Bonifacio, nais kita mo. Ay, di ka tama. Aking pagkatalo sa politika. Wait, yeah, dapat isang impahan. Huwas kayo. Ilayo ninyo ang inyong sarili sa May nakatakas, sinunod daw ang mga boy kasi tanggol ang isang ex-comulgado. Video. higit pang marami ako. Balibala ng bayan. Hindi ba sinabi mo?